So, hello po. So, ayan, tayo po ay nasa chapter 5 na, ang travel management cycle. Okay po? So, ayan po ang ating mga learning objectives. So, introduction, no? Isa-summarize ko na lang po. So, yan po, yung pagde-deliver po ng ang travel management cycle po is yung pagde-deliver ng complete and satisfactory po na travel experience is nangangailangan ng travel management cycle na sumunod sa isang mandatory cycle or sapilitang proseso. So, nagsisimula po yung cycle sa ano po nila, sa pagsusuri, no? Or scrutiny, no? Yung mga details, mga requirements ng bawat client nila. So, gamit po yung mga expertise nila, no? So, tsaka yung mga nakuha nilang information, tinitiyak po ng TMC or ng Travel Management Company na makukuha po nila lahat ng kailangan nila. So, habang inuuna po nila yung mahalagang aspects kagaya ng budget, ng convenience, kung reliable ba yun, no? Lalo na po yung safety. So, kailangan meron din po silang matibay na support mechanism, no? Or tulong habang tumatakbo po yung biyahe nila. So, yung buong proseso po is kompleto lang matapos yung tatlong mahalagang part. So, yung conception or yung pagpaplano ng biyahe. So, kailangan magkaroon sila ng magandang execution, no? Or yung pagpapatupad nila dun sa kanilang ginawang plano. And syempre, kinakailangan po ng post-travel evaluation, no? So, syempre, pagkatapos ng service, kailangan ma-evaluate para malaman nila kung ano yung part na maganda dun sa kanilang ginawa at kung ano pa yung mga dapat nilang i-improve. Okay? So, dito na tayo sa managing travel services. So, tignan po natin kung paano nabago ng travel management companies, no? So, dati po, yung mga TMC, kilala lang po sila sa simpleng pag-asikaso po ng mga biyahe. Kagaya ng sa pag-reservation ng mga transport tickets, accommodations. So, yung parang traditional lang na travel agency. Pero, dahil nga tayo po ay nagiging urbanized, no, nagkakaroon po tayo ng changes, no, dahil sa lumalawak mo na travel requirements ng mga clients, lalo na po ng mga corporation. So, lumampas na yung TMC sa simpleng booking. So, meron na silang bagong papel. So, ngayon po, yung coverage po ng TMC is mas malawak tsaka mas strategic. So, sila na po yung nag-organize tsaka nagmo-monitor po ng buong travel program ng client. Gaya po ng pinakita dyan sa travel service management cycle. So, makikita po natin dyan sa cycle, sa figure 6, no, na-explain na po natin na yung TMC po ay kasama po sa bawat steps or sa bawat hakbang. Mula po sa pagpaplano or conception hanggang sa pag-evaluate. So, paano po ba nagtatrabaho yung isang travel management cycle? So, para po sa discussion natin, tignan po natin itong figure 6. Ayan po, yung drawing, no? Kung paano ba gumagana or nagtatrabaho yung isang travel management company, no? So, mula po sa simula hanggang matapos po yung biyahe. So, yung phase 1, hanapin nyo po dyan, yung preparation at planning bago po yung biyahe. So, nandiyan po sa drawing. So, yung market segment, corporate incentive, yung fits, family, etc. Doon po yon. So, doon nagsisimula, no? Sino ba yung kliyente? No, kailangan malaman mo. No, sa pagpaplano mo, sino ba yung kliyente? Corporate ba yan? So, kung corporate yan, supposedly business travel yan. So, ano ba to? Ano ba siya sa corporate? Incentive ba to? So, baka malaking event to kasi baka maraming may incentive. O fits ba to? No, yung free independent travelers, family, no?
kailangan malaman mo po yung specific needs ng market. So, kailangan ma-identify mo rin yung travel requirements. So, aalamin mo lahat ng kailangan ng client. Saan ba siya pupunta, kailan. So, syempre, ano yung budget niya? No, kailangan mo malaman yung budget. Bakit? Syempre, kung medyo mayaman to, baka mag-business class to. No? Kung siya ay uh, middle class, so baka economy. No? So, dumako naman tayo sa next step, consultation proper. Dito na po yung pakikipag-usap, no? Nakikipag-usap na yung makikipag-usap na po yung travel consultant sa client para kunin po yung mga detailed information nila at preferences. So, doon na po aalamin yung mga non-negotiable na requirements. Okay po? Tapos after nun, syempre, magpaplano na, magka-counter counseling na po. No? So, gumagawa na po ng initial plan, no? Nagkakaroon na po ng initial plan yung travel management company, kung ano po ba yung requirements ng clients, no? Kasi minsan, yung gusto ng kliyente, hindi kasi realistic sa budget. Halimbawa, yung budget ni client masyado lang maliit. Pero, kahit maliit lang yung budget niya, ang dami niyang gustong destination na mapuntahan. Halimbawa, nag-Hong Kong siya, no? Ang sabi ni travel management company, so ito yung itinerary mo, pipili ka, pwede yung Disneyland or pwedeng Ocean Park. So dahil ikaw gusto mo dalawa, ito lang yung budget mo, tapos gusto mo kasama yun sa binayaran mo, hindi yun posible. So magbibigay po yung TMC ng alternative suggestion. Doon na po papasok yung counter counseling. Okay po? Tapos after po nun, magkakaroon ng initial presentation. So, syempre, pag may initial presentation, nandun din po yung stage ng acceptance ng client. So, ipapakita na po sa kliyente yung mga initial proposal, nandun na po yung itinerary, yung budget, tsaka yung mga options. So, kapag pinresent na po na yon, kapag nasatisfied po yung client, tatanggapin niya na. Doon na po yung acceptance stage. Tatanggapin na ni client yung proposal or yung concept na ginawa ni TMC. So, next step po, supply acquisition. So, syempre, pagkatapos na-approve na ni client si concept, so, kukunin na po ng travel management company yung mga supplies. Yung mga actual booking ng flights, yung hotel rooms, transportation, tsaka events. So, next step po, product presentation. So, ipe-presenta na po sa client yung final product, yung napag-usapang final, detailed itinerary, yung contracted rates, tsaka po lahat ng confirmed bookings. Then, after po nun, document turnover na or pre-departure orientation. So, ibibigay na po ang lahat ng travel documents, yung tickets, yung vouchers, yung insurance. So, magbibigay din po ng orientation si TMC kung ano po yung aasahan bago yung pag-alis. Halimbawa, i-discuss niya ganito po ma'am yung check-in procedures, yung mga visa reminders po, ganito, no? So, bago po kayo umalis, no, ito po yung mga, sa amin po kasi, nag-travel, nung nagpunta kami ng Dumaguete, ano po kami sa Joviahe Travel and Tours. So, si Joviahe Travel and Tours talagang, ano siya sa amin, very detailed. Lahat po sinasabi niya sa amin. Halimbawa, ano-ano po yung mga dapat lang laman ng hand carry, no? Ilang kilo lang yung allowed, no? Tapos, ino-offera niya din kami na kung gusto namin magpadagdag ng kilo, ito yung rate, no? Mas mura pagka online, no? Kaysa yung doon ka mismo sa airport magpapadagdag ng bagahe, yung mga ganon. Lahat ng mga bawal, no? Inaalam nila, no? Sinasabi sa amin ng mga customers nila. No? So, phase 2, ayan na po yung execution tsaka evaluation, no? So, yung biyahe tsaka pagkatapos. Or yung product implementation ng service. So, yun na yung actual na biyahe. Doon na po nag-activate yung service. Kasama na po doon yung 24/7 support system ng TMC. Habang nasa biyahe po yung kliyente. No? Kasi, di ba, sabi ko sa nakaraang chapter, kailangan may support system. Kasi, anytime baka si client ay may itanong, so may sasagot po sa kanya.
So, ayan po, the detailed travel management cycle, steps 1 to 11, no? So, ine-emphasize po na yung process, no? It goes far beyond simple booking and it requires professional handling, meticulous organization, and detailed execution. So, dyan na po nagsisimula yung meticulosong pagpaplano, no? So, bakit? Siyempre, tutukuyin na nila kung anong klase ng client yung pagsisilbihan nila. Corporate ba to? Incentive ba to? Family ba to? Individual lang to? Solo traveler ba to? No? Kasi dito po nakasalalay kung anong policy tsaka po level ng service yung kailangan. So for example, halimbawa, kung yung incentive group, 100 na tao yon, syempre mas kailangan ng specialized na contracting sa hotel kaysa kung fit or isang tao lang, 'di ba? So, ayan po, no? So, planning acquisition steps 1 to 7. So, ayan po, no? Basahin po nyo. So, identification of, number 2 na tayo, identification of travel requirements. So, kukunin po lahat ng specific details, no? Saan? Saan ka pupunta? Kailan yan? Anong budget mo? Kasi, napakahalaga po dun yung bawat details. Dahil yung biggest responsibility po ng travel management company is yung pag-execute nga na magkaroon ng smooth na implementation, no? So, prompt booking. Dapat maaga ka mag-book, no? So, yung rule, the longer the lead time, the lower the fare. So, tatandaan nyo po lagi yun. Pag mag-book po kayo, pag mas malayo yung biyahe, mas mura. So, habang ang biyahe mo is lumalapit, mas nagmamahal yan. Try nyo mag-download ng trip.com. Makikita nyo yan, araw-araw nagbabago yung ticket. Yung presyo habang lumalapit dun sa araw ng pag-alis mo, no? So, ginagamit po yun ng TMC para ma-avail yung mas murang published fares, no? Dumapasok po dun yung tinatawag na revenue management scheme. So, for example, yung ticket po na 5,000, noon, ngayon, magiging 15,000 na next week, kung hihintayin pa, no? So, to validate travel policies, no? So, tinitignan ng TMC yung mga internal rules ng kliyente. Halimbawa po, yung corporate policy po is, kung ang flight po ay higit po sa 6 hours, entitled daw po sa business class. So, sisiguraduhin ng TMC na ito yung i-book kahit mas mura po yung economy. Ganun po, no? So, organize the trip, no? Organize the trip minutely. So, gagawin po yung run-through para makita kung may babaguhin pa bago po maging final na po yung lahat. Bakit? Para po maiwasan yung cancellation fees. Okay po? So, optimize sa travel investment. Siyempre, ito po yung paghahanap ng efficient trip route para po makatipid po yung client. Lalo na kung may official side trip si client. So, example, imbis na dalawang hiwalay po na biyahe, i-reroute po para maging multi-city ticket lang, no? Na mas mura. So, consultation proper, no? So, intensive discussion po yan ng mga detalye ng meal type, accommodation category, ano ba yan? Airbnb ba yan? 5-star hotel ba yan? Bed and breakfast ba yan? So, pati ng airfare class. So, kung international, dito aalamin, tsaka i-discuss po yung passport validity. Siyempre, bago ka umalis, no, dapat alam mo yon na 6 months bago mag-expire, dapat nakapag-renew ka na ng iyong passport, no? So, yung mga visa requirements din, anong type ba yon, no? At anong timetable, no? Tapos dati po nung pandemic, yung vaccination status mo or certificate. Pag hindi ka nabakunahan, hindi ka pwedeng lumabas ng bansa. So, example, kailangan bang i-renew yung passport dahil less than 6 months na lang yung validity? So, kailangan po, no? So, kailangan mo din malaman anong type ng visa ba yung appropriate sa'yo. Tourist ka ba? Magne-negosyo ka ba doon, no? So, next po, planning and counter counseling. So, gagamitin po ng travel counselor yung mga kanyang expertise tsaka po resourcefulness para po mag-present ng
options, tsaka alternatives. So, syempre, titignan kung realistic ba yung request ng client, no? So, example po, gusto po ng client ng direct flight. Pero pag direct flight, masyadong mahal. So, yung counter ng TMC, no, sasabihin niya, halimbawa, may nakita kaming connecting flight sa neighboring country na 50% na mas mura. Baka pwede niyo pong i-consider kung gusto nyo, no? Kasi, mahal po talaga. Halimbawa, sa amin noon, naghanap din kami ng murang flight. Kaya lang, mura siya, kaya lang, alam nyo po yun, parang, ang biyahe namin is 1 to 2 ata ng madaling araw. Tapos, yung 2 to 3, bababa kami ng Cebu, from Manila to Cebu. Tapos, mga 4 na siguro na madaling araw, ano naman, Cebu to Dumaguete. Parang, di ba, parang ang ano kasi ang hassle, tapos magtatambay ka lang dun sa Cebu, sa airport, no? So, maghihintay ka na naman ng flight mo kasi madaling araw wala kang tatambayan. So, ganun po yun, no? So, magkakaroon po ng initial presentation or yung preliminaries kung tawagin, no? Preliminary acceptance. So, ipe-present na po yung quotations, yung options, siyempre yung hindi lang pros, pati yung cons, yung mga rulings or restrictions, no? So, kailangan mag-conform po ng arrangement sa request. So, kung pumayag po si client, pipirma po sila ng preliminary acceptance agreement, no? So, supply acquisition. So, bibilhin na po ng TMC through internal operations yung mga agreed upon services nila, kagaya ng rooms and tickets. So, lahat po ng final arrangement is sinusuportahan po ng written tsaka ng official vouchers, no? So, product presentation. So, huling presentation po ng final arrangement sa client. So, dapat po i-recap yung lahat para po masiguro na yung detalye po is pinag-aralan. So, dito rin po pinapakita yung cost analysis kung saan nakita po yung savings ng. So, ayan, no? So, phase 2 na po tayo. So, ayun nga, nung COVID era, ginamit po yung Zoom or video call para sa orientation po, para less contact, no? So, bakit, no? So, sa market recipient, no, tatanggap po ng documents yung actual traveler o yung appointed representative. So, kailangan po ng document of transmittal para po officially na po na ma-confirm po na na-receive po yung lahat ng papeles. So, syempre, doon na po papasok yung implementation delivery proper. So, ito na po yung biyahe. No? So, ang exceptional po na TMC is nagbibigay ng 24/7 facility para i-monitor po yung biyahe at masiguro po na may presence sila every step of the way. So, nagkakaroon po ng post-arrangement evaluation, no? So, pagbalik po ng client, gagawin po yung evaluation, tsaka po yung pag-assess ng expenditures and arrangement. So, ayun po, yung data po is gagamitin po nila bilang future references para po mas pagandahin pa po yung mga service nila. So, key concepts na tayo. So, ayan po yung apat po na mahalagang concept po sa travel management. So, travel management cycle, o yan po yung complete process ng biyahe. Yan po yung kumukompleto ng pag-process ng manage ng biyahe. Ito rin po is integrated na procedure na kinabibilangan po ng mga verification ng requirements, planning, accounting, paghawak ng pera, travel implementation at evaluation. Kasama din po doon yung fund management at supplies quality control, no? Yung mga nagme-make sure sa kalidad ng mga services. So, sa madaling salita, ang end-to-end system na ginamit po ng TMC is market segmentation or yung paggugrupo-grupo ng mga kliyente. So, iyon po yung proseso ng paggugrupo-grupo at pag-sort ng mga potential buyers, no? Na meron po silang para-parehong karakteristik, no? Na nakakatulong po para po yung TMC is mag-focus sa preferred consumers nila.
So, ginamit din nila yun para i-evaluate yung marketing strategies, no? Para i-tailor fit yung approach. Halimbawa, incentive groups versus individual traveler. So, sa madaling sabi po, paghiwalay-hiwalay po yung mga client type, no? Paghihiwalay-hiwalayin po yung mga client type para po mas maging focus po sa service, no? So, travel requirements. Siyempre, pag the word itself, yung mga kinakailangan mo sa biyahe. So, iyan po yung mga specific na pangangailangan tsaka mga necessity mo pag nagbabiyahe ka. So, yung mga yun is naka-base po sa condition at provisions po ng travel individual. Halimbawa, senior citizen, may special needs, no, at ng destination. Halimbawa, no, visa vaccination, ganon, no. So, sa madaling salita po, yung mga details tsaka necessities na kailangan ayusin o yung bago, no, habang at pagkatapos po ng biyahe. So, yung travel policies, yan naman po yung mga patakaran sa biyahe. Ito po yung set ng rules tsaka guidelines na ginagawa po ng organizations, no? So, yung kliyente nila, para i-regulate tsaka i-set po yung tamang pamamahala po sa lahat ng business travelers po sa kumpanya. So, ang internal rules po ng kumpanya is nagtatakda kung sino yung pwedeng mag-travel, paano mag-travel, or magkano ang budget. So, ayun lang po. Dito po nagtatapos ang ating lesson.